bebenta ko na si Neo 2. Sobrang nakakalungkot talaga. Kasi sobrang ganda na tong drone na to eh. Ang dami niyang magagandang features. Halos perfect na nga to. Isang dukot mo lang sa bag mo, tanggalin mo lang to, on, lipad na siya. Almost perfect na talaga eh. Nagkulang lang siya sa tatlong bagay. Ito yung unang nagkulang siya. Unang kulang na to yung battery. Kapos na kapos yung battery life niya. Isang fully charged na itong kakataranggot na battery. Tumatagal lang siya ng 10 minutes. Ngayon, kung isa ka lang na recreational shooter, at ginagamit mo lang yung drone mo sa pagka-capture ng mga family moments, mga nag-swimming kayo, namasyal ka, nagja-jogging ka, naglalakad ka sa isang magandang view. Kasya na sana yun eh. Kaso, meron kasing drone user na tulad ko na gagamitin ko siya sa ganung bagay. And then, at the same time, gagamitin ko rin siya sa business. Medyo kapos kasi talaga eh. As in, super easy nung 10 minutes na yun, na flight time. Para makover yung mga kailangan mo makover, lalo na sa line of work. Ngayon, pwede mo namang masolusyonan yun sa pamamagitan ng pagbili ng extra battery para talagang continuous yung flight mo. Kaso yung in-between na pagcha-charge, tsaka yun nga yung pagsuswap ng battery tsaka yung tinatagal ng isang charge, doon ka mako-compromise, doon ka mahihirapan. Yung flight talaga niya eh, kailangan mo siyang ibaba every 10 minutes. Which is, doon siya sobrang nagkulang. Talagang sayang talaga. Kahit mga 20 minutes man lang sana na flight time, perfect na to. Okay, ang number 2 na naging issue na tong camera na yung storage. Meron siyang built-in storage na 49GB. Okay na ulit sana yon sa mga recreational shoot lang. Kaso kung event photographer ka, event videographer ka, kailangan mo mag-capture ng sobrang daming shots. Kapos na kapos yung 49GB na yun. Lalo kung 4K 100fps yung i-capture mo. Sobrang kulang talaga. Okay lang sana kung bukod to sa built-in, kung nilagan mo man lang sana ng micro SD slot to. Problem solved ka na. Babalahan mo lang to ng micro SD card, 1TB, 512GB. Hindi okay na, diba? Kaso bakit hindi mo nilagyan ng slot DJI? Well, ang solution doon ng isang event photographer, pwedeng may dala kang laptop na pagka-capture mo, ita-transfer mo yung files doon sa laptop mo, or kung maraming storage yung phone, pwedeng ganun. Kaso sobrang hassle naman nun. Hindi mo na magagawa yun pag nasa actual na event ka na, hindi mo na magagawa. Kasi magiging super busy ka na. Gusto mo mag-capture ng diretso. So yun yung pangalawang issue na to. Pangalawang pagkukulang na tong drone na to is ito. Yan, yung sensor. Bakit 1/2 inch lang ang nilagay mo dito? Sana kahit katulad man lang sa flip na 1 1/3 yata yun, or basta mas malaki man lang sana ng konti, kasi yung 1/2 sensor na to, oras na mag-capture ka ng kahit yung hapon or indoor shot, talaga makikita mo yung issue, yung problema. Hirap talaga siya. Makikita mo pag zoom mo yung video. As in, hirap na hirap talaga siya. Pagka kin-close up mo or pag nag-e-edit ka na, makikita mo talaga sa high resolution na display. Like kung halimbawa sa 4K television mo papanoorin or high resolution yung monitor mo. Kita mo yung yung digital noise, yung para mga grain na nasa video. So, yun lang naman yung tatlong problema na nakita ko dito. Hopefully, sa DJI Neo 3, kung magkakaroon man sa future, kahit yung tatlo lang na yun, sana ma-address nila. Perfect na sana. Okay, mga special mention, para meron pa rin ako dito, bukod sa top 3 na problema na yun, meron pa rin ako nakikita dito very minimal na issue lang. Ito, unang-una, itong transceiver na to sa likod. So originally, ang USB-C port na to ay nasa likod dito. Kung wala kang transceiver, so ipa-plug mo siyang ganyan. And then i-screw mo to para ma-connect mo yung transceiver. Ngayon, pag may transceiver ka, pagpapasa ka ng files from the drone to your PC, kailangan mong baliktarin yung drone mo kasi nandito yung niya sa ilalim. So nakapatong siyang ganyan sa table mo, tsaka mo mako-connect. Problema, itong antena na to, nakatama siya sa table mo, kaya nabe-bend siyang ganyan. Ewan ko kung okay lang itong mabend, pero para sa akin, bakit di na lang sa ibabaw, di ba? Ang nilagay nila dito instead yung logo ng DJI yan. So para sa akin, sana sa ibabaw na lang yung USB, kahit sa likod na lang yung logo or sa ibang lugar. And then yun, pangalawang special mention ko, itong antena ng transceiver, sana napo-fold. Kasi ito, sobrang hassle niya. Ang laki ng kinukonsume niya ng space. Flat na flat to, yung aircraft. Kaso ito yung problema, yung antena. So pag nasa bag mo siya, may tendency na nakabaloktot na siya sa loob ng bag mo. Kaya possible na masira. So yun na yung mga issue na banggit ko na yun. Sana ma-address na yun sa DJI Neo 3. Kung meron pa akong nakalimutan, kung meron pa kayong sa tingin nyo dapat mayroon tong drone na to, well, kahit budget friendly siya, sana nagkaroon man lang siya ng mga konting
karagdagan na yun na nabanggit ko. Tapos perfect na sana. Magiging top choice na siya ng lahat ng drone user dyan. At kung sino man ang gustong bumili ng drone, okay na sana. So yun, goodbye Neo 2. May kamit na ako ngayon. Kikita kami sa SM. Bibili na niyo to. Kung meron kayong disagreement or meron kayong sa tingin nyo maling sinabi ko, comment nyo lang din dyan. Kung may mga tanong, same. See you again next time, guys. Bye.